Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction itong opinion column ni Mr. Jarius Bundok ng Philippine Star, December 4. Pabor na pabor ito kay BP Sara. Itong column na ito parang kinastigo, sinupalpal ni Mr. Bundok ang mga kongresista. Ito po, ang title ng kanyang opinion is Easy to impeach, but hard to convict. Madali daw mag-impeach. Kailang conviction, iwan ko lang, okay. Very simple lang pagsulat niya. First paragraph, impeachment involves 2 head counts. Dalawa daw na pag ano. It's easy to muster 1/3 of congressmen. 106 out of 316 to impeach BP Sara Duterte. So madali yan. Ako nakikita ko rin, madali. Baka bago mag-break ang mga congressmen, tapos na. Na-impeach na nila si BP Inday Sara. Yan ang nakikita ko. 105 o 106 lang of the 316 congressmen, tapos na. Palakpakan ng mga kongresista, akala nila panalo na sila. Okay? So, ito, napakabigat itong paragraph na ito ni Mr. Bundok. Sabi niya, congressmen have herd mentality. Herd ba yung panon? Yung grupo ng mga hayop. H-E-R-D. Herd mentality. Ang lakad ng isa, lakad sila lahat, sunod-sunod lahat. They enact laws almost unanimously. They will sign to impeachment even on toilet paper. Grabe naman. Basta, pipirma daw ang mga yan. Kahit sa toilet paper. Grabe. So, sunod-sunuran na lang. Ito na. Ang birada, but convicting Sara is improbable. Ano bang mas mabigat? Impossible o improbable? Imposible. Bakit improbable? Okay. Sabi niya, 2/3 of senators, 16 of 24 must find Sara guilty. Kaya lang, ang senador pala natin ngayon, according to Mr. Jarius Bundok, 23 na lang. Kasi si Senator Angara, wala na. DepEd Secretary na, so 23 na lang. Kaya lang, according to Mr. Bundok, ang Supreme Court, jurisprudence, ang bilang pa rin niya is 24. So, ibig sabihin, pag may siyam, o kahit 8 lang pala. Kasi, kahit 8 lang na senador ang moboto against impeachment, 15 ang 15 ang pabor, talo sila. 8 lang kailangan. So, okay. Sabi ni Mr. Bundok, acquittal needs only 9 votes. Sara can easily get that. Okay. Mamaya, sasabihin niya sino yung siyam. Madali lang. Ako rin, nakikita ko, sobra siya siyam ang boboto sa kanya. Pabor. Yung itam. Tapos, sa nakikita ko, maraming mag-abstain. Kasi pwedeng mag-abstain. So it's either guilty, abstain, or not guilty. 3 klaseng boto. Nung kay Supreme Court Chief Justice Corona, ilan yon? Tatlo ang tatlo lang ang who voted for his acquittal, or all the rest na impluwensyahan ng presidente, kasi mismo presidente daw ang tumatawag sa mga senador.
nung impeachment ni Chief Justice Corona. Okay, so according to Mr. Bundok, baka si Presidente, di ba, ang Presidente sabi na siya na huwag nyo nang ituloy, it's just a waste of time. Sana, why waste time on it? It will tie down the House and the Senate. It will just take up our time. And for what? For nothing. Bakit ganon ang salita o opinion ng Pangulo? Sabi ni Mr. Bundok, nakita na ng Presidente yung mangyayari na maa-acquit si BP Sara sa Senado. Kaya inunahan niya na. To para magmukhang tama siya o hero siya na sinabi ko sa inyo, wag niyong ituloy pati ang Presidente, alam niya na ma-acquit si BP Sara. O, di ba maganda? Senators who will vote for acquittal are obvious. Klaro na kung sino-sino. Okay. Punta natin na binanggit niya yung mga articles of impeachment 24 articles of impeachment. Graft and corruption. Ilang articles ang graft and corruption? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 articles under ng graft and corruption. Sabi ni Mr. Bundok, wala. It will not hold water. Hindi. Walang bigat. Dodge kung sa bala pa. Hindi puputok. Okay, under bribery. Under bribery, 10, 11, 12, 13. So, tatlong articles under bribery. Betrayal of public trust, 2 article. And then, other high crimes, yun na. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 articles. So, according to Mr. Bundok, lahat daw ito hindi magsilbi. 2 lang ang sabi niya na medyo mabigat. Yung article 23 and 24. Okay, ano yung article 23 and 24? Psychological incapacity as Vice President in wanting to behead BBM, October 2024. Mabigat nga ito. Tapos, 24, plotting to kill first couple, Speaker Martin Romualdez, November 2024. So, ito lang 2 ang mabigat. Sabi ni Mr. All others, yung first 1 to 22, walang binatbat, mahina. Okay. So what? Kung mabigat, sabi na, impeaching, only Article 23 and 24 carry weight, mabigat. But impeaching Sara now for death threats will politicize NBI and PNP criminal charges against her. Kasi sinasampahan na siya ng criminal charges dahil dyan. Okay, so ito na yung siyam. Tingnan nyo kung agree kayo. Ang siyam na boboto pabor kay BP Sara o mag-acquit sa kanya is number 1, Bato de la Rosa. Agree ba kayo? Loyalist yan ng Duterte. Pangalawa, Bongo. Agree ba kayo? Number 3, Robin Padilla. So, 3 na. Pangapat, Amy Marcos. Panglima, Jinggoy Estrada. Bakit? Sabi niya, PRRD bailed him out of plunder raps. Natulungan ni PRRD itong si Senator Jinggoy para ma-set free siya sa yung kaso niya sa plunder. Kaya pala, nung humarap si PRRD sa Senate hearing tungkol sa war on drugs, grabe ang suporta ni Senator Jinggoy. Kawawa si Senator De Lima na question niya. Ito pala,
Now, I understand. So, panglima. Panganim, Cynthia Villar. Klaro naman, Villar, baka Duterte. Pangpito, Mark Villar. Bakit? Dahil DPW at Secretary ni PRRD. Pangwalo, Alan Peter Cayetano. Bakit? Yan ang running mate ni PRRD. And then, Pia Cayetano, sister ni Alan. So, siyam na yon. Ako, pwede pa kong idagdag si Loren Ligarda. Pwede pa yan. I don't know sa inyo kung sino pang pwedeng may dagdag. Kailan, to me, agree ako itong siyam na inilista dito ni Mr. Jarius Bundok. Boboto lahat para sa acquittal ni VP Sara. So, what now? Di wala. So, bakit pa nila itinuloy ang bakit pa itinuloy yung impeachment? I don't know. Para lang siguro. Sabi nga ng isang abogado, si Attorney Boco de la Cruz, media mileage na lang daw ang hinahabol nila. Kasi gahol na sa panahon, at the same time, walang pag-asang makakalusot sa So, salamat Mr. Jarius Bundok. I agree sa inyong opinion. Nakakatawa yung sabi nyo nga, herd mentality yung mga congressman. Nung iyo, hindi nag-iisip, sumusunod lang sa sa flow, tapos pipirma ng impeachment kahit sa toilet paper. So, comment kayo. Agree ba kayo dito kay Mr. Jarius Bundok?